Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang hindi nakakadalo ng regular sa fellowship dahil sa abalang schedule ng trabaho at buhay pamilya. Ngunit, marami ang hindi nakakaunawa kung ano ang mga kahihinatnan ng hindi regular na pagdalo sa fellowship. Ngayon ay sabay-sabay nating pagbahaginan kung bakit napakahalaga para sa mga Kristiyano na dumalo ng regular sa mga fellowship. Sinabi sa Biblia, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Bilang mga Kristiyano, kinakailangan nating dumalo sa mga fellowship. Ngunit sa panahon ngayon, ang ilang mga kapatid ay abala sa trabaho at buhay pampamilya at hindi makapaglaan ng oras sa pagdalo ng pagtitipon. At itinuring pa nga ng ilan bilang isang dagdag na pasani o abala sa pag-aakalang kaya ko naman basahin ang mga salita ng Diyos ng mag-isa sa bahay. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit itinuturing nating isang pasanin ang pagsali sa fellowship at pinipili nating isakripisyo ang fellowship para maging abala sa ating sariling mga pamilya at trabaho ay dahil hindi natin naiintindihan o nauunawaan ang mga kahihinatnan ng hindi pagdalo sa fellowship. Pag-usapan muna natin kung ano ang tingin ng Diyos sa mga Kristiyano na hindi dumadalo sa mga fellowship o naglalaan ng oras sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, mayroon ka lamang matatamo mula sa iyong pananampalataya sa Diyos kung ituturing mo itong pinakadakilang bagay sa iyong buhay. Mas mahalaga pa kaysa pagkain, damit o ano paman. Kung naniniwala ka lamang kapag may panahon ka, at hindi mo kayang ilaan ang buong pansin mo sa iyong pananampalataya, at kung palagi kang nakalublob sa kalituhan, wala kang mapapala. Mayroong ilang tao na ang paniniwala ay hindi kailanman kinikilala sa puso ng Diyos. Sa madaling salita, hindi kinikilala ng Diyos ng mga tagasunod niya sila, dahil hindi niya pinupuri ang kanilang paniniwala. Para sa mga taong ito, ilang taon man nila nasunod ang Diyos, hindi kailanman nagbago ang kanilang mga ideya at pananaw. Para silang mga hindi mananampalataya. Sumusunod sa mga prinsipyo at paraan ng pakikisalamuha sa mga tao ng mga hindi mananampalataya at sa mga batas ng pananatiling buhay at pananampalataya. Hindi nila kailanman tinanggap ang salita ng Diyos bilang kanilang buhay. Hindi kailanman naniwala na ang salita ng Diyos ay katotohanan, hindi kailanman nilayo na tanggapin ang pagliligtas ng Diyos, at hindi kailanman kinilala ang Diyos bilang kanilang Diyos. Ang tingin nila sa paniniwala sa Diyos ay libangan ng baguhan, na tinatrato siya bilang isang espiritual na pagkain lamang. Sa gayon, hindi nila iniisip na mahalagang subukan at unawain ang disposisyon o diwa ng Diyos. Masasabi na lahat ng tumutugma sa tunay na Diyos ay walang kinalaman sa mga taong ito. Hindi sila interesado, ni hindi sila mag-aabalang makinig. Ang tingin niya sa kanila ay mga hindi mananampalataya. Mula dito makikita natin na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, dapat nating ituring at igalang ang Diyos bilang pinakadakila. Dapat nating unahin ang Diyos sa ating buhay at sa kahit ano pa mang ating gawain. Dapat nating ituring ang mga pagdalo ng pagtitipon, panalangin, pagbabasa ng mga salita ng Diyos bilang ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin. Ito ang pinakamahalaga na dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya sa Diyos. Kung tayo ay kontento na sa paniniwalang mayroong Diyos at ituturing lamang ang ating pananampalataya bilang espiritual na suporta, sa halip ay abala tayo sa paggawa ng pera at mga bagay ng laman at isasantabi ang mga pakikisama at pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kung gayon tayo ay walang pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ay hindi nagmamahal sa katotohanan at hindi naghahanap ng buhay na nagmumula sa Diyos. Sa halip ay naghahangad sila ng pera upang matupad ang kanilang mga pagnanasa sa laman.
Kung naniniwala tayo sa Diyos, ngunit ang ating mga layunin at direksyon sa buhay ay pareho pa rin sa mga hindi naniniwala, ano ang tingin ng Diyos sa ating pananampalataya? Alinsunod sa ating kawalang galang at tamad na pakikitungo sa mga salita ng Diyos, hindi niya tayo kailanman bilang kanyang mga tagasunod. Dahil naniniwala lamang tayo sa Diyos sa bibig, ngunit hindi kailanman sinusunod ang pamantayan na tunay na sumamba at mahalin siya. Kung patuloy tayong mamumuhay at magsasabay sa ganitong paraan, kung gayon ang ating huling hantungan ay magiging katulad ng mga hindi mananampalataya. Hindi makakamit ang kaligtasan ng Diyos, hinahatulan at parurusahan ng Diyos. Mula dito, kung tayo ay nakikipag-ugnayan ng normal o hindi, ay nagpapakita kung tayo ay tapat na mananampalataya sa Diyos at kung tayo ay nagmamahal sa katotohanan. Kung ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga dahilan upang hindi makadalo sa mga pagtitipon at hindi itinatama ang maling paghahangad sa kanilang pananampalataya, kung gayon hindi mahalaga kung ilang taon na silang naniniwala sa Diyos. Kaya naman, hindi tayo maaaring maniwala sa Diyos ayon sa ating sariling imahinasyon at kagustuhan lamang. Kung hindi natin sineseryoso ang pagdalo sa mga fellowship at hindi normal na makikinig ng mga salita ng Diyos, sa huli ang ating pananampalataya at paniniwala ay hindi niya kikilalanin. Mga kapatid, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos ngayon, ay makikita natin ang mga kahihinatnan ng hindi pagdalo sa fellowship ay nangangahulugan ng pagkawala ng pagkakataong magtamo ng buhay mula sa Diyos. Higit pa rito, hindi kinikilala ng Diyos ang sino mang naniniwala lamang sa pamamagitan ng kanilang bibig, ngunit hindi hinahabol ang katotohanan. Kaya't mangyaring patuloy na dumalo sa mga fellowship, at kung ang oras ay hindi akma para sa iyo, mangyaring ipaalam sa amin nang makahanap kami ng isang grupo na akma sa iyong schedule. Kapag gusto, may paraan. See you next time mga kapatid. Paalam!